Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi at advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ako si Rachel, may asawa at anak na at nakatira ko ngayon dito sa Balintawak, Quezon City. Pero tubong Batangas ako at doon ako lumaki. Ito na siguro ang panahon para ibahagi ko sa inyo ang isa sa mga nakakakilabot na gabi na nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang meron sa akin pero pilit kong iniiwasan ang mga kakaibang pakiramdam sa paligid ko. Bagamat ako'y tila walang kontrol kapag ito ay nagsimula na. Naalala ko yung pangyayaring ito noong may mapakinggan ako dito sa channel mo na related sa pangyayaring yon. 19 years old ako nang unang beses akong makaranas ng kababalaghan sa buhay ko. December 16 noon, ang unang araw ng simbang gabi. Gawi kasi naming pamilya na kinukumpleto namin ang 9 na araw ng simbang gabi para matupad daw ang hiling mo para sa susunod na taon. Pero hindi lang naman yung katuparan ng hiling ang habol namin sa simbang gabi. Dahil gusto talaga naming ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo at ang pagdalo sa simbang gabi ang isa sa mga ginagawa namin para maipakita ang aming debosyon sa Diyos. Pero noong taong yon, kakalipat lang namin ng tirahan. Nangungupahan lang kasi ang mga magulang ko noon at wala kaming sariling bahay. So first time naming magsimbang gabi. Sa simbang gabi na malapit sa bagong inuupahan bahay namin, ng pangalan ay Immaculate Conception Parish sa isang bayan sa Batangas. Alas 4 ng madaling araw ang misa pero alas 3:15 pa lamang ay naghahanda na kami ng mga magulang at kapatid ko dahil maraming tao sa lugar namin at siguradong punuan ang simbahan. Maaga kaming darating sa simbahan para makaupo kami. Kami kasi ng mga kapatid ko ay ayaw naming tumayo habang nagmimisa. Nakakapagod at nakakainip kaya gustong-gusto namin na nakakaupo kami. Samantala 3:35 AM nang dumating kami sa simbahan. Medyo madilim pa sa loob kasi kakaunting ilaw pa lamang ang nakabukas. Pero open na ang pinto ng simbahan. Nakasalubong pa namin ang isang sakristan na nagmamadaling lumabas ng simbahan, dala-dala ang walis tambo at daspan. Binati namin ito at ngumiti naman ang sakristan. "Ang aga-aga nyo naman po," sabi ng sakristan sa amin. Tapos ay nagmamadali itong pumunta sa katapat na bahay ng simbahan. Bukas na ang ilaw sa loob ng bahay at nakita naming pumasok doon ang sakristan. Nang wala na sa paningin namin ng sakristan ay pumasok na kami sa simbahan. Nakita namin kami pa lamang ang tao sa loob. Kaya umupo na kami sa gusto naming upuan. Doon kami pumwesto sa gitna para kapag nagkomunyon ay sa pare kami susubo ng ostya. Mamayang kaunti ay napansin naming nagsisidatingan na ang mga taong dadalo sa unang simbang gabi. Ang ipinagtataka naming lahat ay halos sabay-sabay silang pumasok ng simbahan. Lahat sila ay nakasuot ng puti. Nagtaka kaming lahat at nagtinginan sa isa't isa. Medyo nahiya pa nga kami lalo na sina mama at papa kasi kami lang ang naiibang suot na damit. Hindi namin alam na may color coding pala sa simbahan. Samantala 3:40 pa lamang ay punong-puno na ang simbahan
ng mga nakaputing tao. Pero sa pag-oobserba ko sa kanila ay hindi sila kumikilos pagkaupo nila. As in para silang naging estatwa. Nakaramdam na rin kami ng kilabot kasi bukod sa giniginaw kami sa sobrang lamig ng paligid, nangangamoy ng bulaklak ng patay sa loob ng simbahan. Sa puntong yon ay narealize kong may mali kaya nagdesisyon akong tumingin sa likuran ko para alamin kung sino ang taong nasa likod ko. Pero papadudot nagulat na lamang ako. Nang paglingon ko, nakatingin na sa akin ang mga tao sa likod ko. Masasama ang tingin nila sa amin. Nang tumingin ako sa kaliwat kanan namin ay nakatingin din ang mga tao sa amin. At pati sa harapan namin ay lumilingon ang mga tao at tumitingin din sa amin ng masama. Dahil dito ay natakot na sina mama at papa at agad nila kaming hinila palabas ng simbahan. Habang tumatakbo kaming palabas ay nakita kong sinundan kami ng tingin ng mga taong nakaputi at masama pa rin ang tingin ng mga taong ito sa amin. Hanggang sa nakalabas na kami ng simbahan at tiyempo naman na nakasalubong ulit namin ang sakristan na kanina lang ay pumasok sa katapat na bahay. Nagtataka ito kung bakit kami takot at nagmamadaling lumabas. Iho, anong oras ba ang simbang gabi dito? Kinakabahang wika ni mama sa sakristan. 5:00 pa po ng umaga, kaya nga po nagtataka ako bakit ang aga po ninyo. Pag ganitong oras po ay naglilinis kaming mga sakristan sa simbahan. Bandang 4:30 po nagsisimulang magsipagdatingan ng mga tao. Sagot ng sakristan sa amin. Maraming tao sa loob pero hindi namin alam kung mga mortal ba yun o mga multo. Wika naman ni Papa. Nakita kong tumingin sa likuran namin ng sakristan. Wala pa pong mga tao sa loob. Wika nito. Paglingon nga namin ay nawala yung mga tao nakaputi na nakatingin sa amin ng masama kanina. Kinilabutan ako at alam kong ganon din ang nararamdaman ng mga kapamilya ko. Pagkatapos noon ay pumasok na ang sakristan sa loob at nakita namin na tinatawag nito ang iba pa niyang mga kasama. At nakita namin nagsimula na silang maglinis ng simbahan. Habang kami nagpasya na lamang na umuwi at hindi na kami nagsimbang gabi ng araw na yon dahil sa sobrang takot. Hindi ko pa nga makakalimutan na pagkatapos noon ay nilagnat kaming lahat. 3 araw din yon. Nang gumaling kami, nagsimbang gabi ulit kami pero sa ibang simbahan na. Doon na sa kabilang barangay. Although paminsan-minsan ay nagsisimba pa rin kami sa haunted church na yon pero tuwing hapon na kami dumadalo ng misa at sinisiguro namin na marami ng tao. Samantala lumipas sa mga taon, noong nasa 18 years old na ako, ako'y naging aktibo sa simbahan. Yes, doon sa simbahang may multo at halos araw-araw ay nandun ako palagi. Umaawit at sumusuporta sa mga aktibidades ng community. Ang buhay ko noon ay bahay at simbahan lang. O di kaya ay nasa ibang bayan para sa outreach seminar or night prayer meeting. At natatandaan niyo ba yung sakristan na nakasalubong ng pamilya ko noong unang simbang gabi namin? Naging magkaibigan kami. Bernard ang pangalan niya at dahil sa palagi nga akong sumasama sa church activities ay nagkakasama kaming dalawa. Maski sa mga prayer meetings ay magkatabi rin kaming dalawa. Samantala isang gabi 3 days bago magpasko ay nagkataong kagagaling lang namin sa isang prayer meeting na ginanap sa ibang bayan. Hindi nakadalo noon si Bernard dahil nasa ibang probinsya ito. Kapag hindi kami magkasama ng kaibigan ko ay nakasanayan ko nang sumabay sa mga kuya-kuyahan at ate-atehan ko sa church. Close ako sa kanila at para rin nila akong nakababatang kapatid. Samantala ay nakasakay kami ng L300 noon at ilang bayan pa ang dadaanan bago makarating sa simbahan. Pagdating namin ay agad kaming pumasok sa loob para ilagay ang mga gamit ng simbahan sa dapat nitong kalagyan. Pagkatapos noon ay lumabas kami sa likod ng simbahan at naglakad kami sa kalsada papunta sa isa sa mga bahay ng mga kasama namin, si Ate Joy. Papadudot madilim ang kalsada at papasok pala ng iskinita ang compound nila. Pagdating namin doon ay nadatnan namin walang tao sa loob ng bahay ni Ate Joy sapagkat hindi nakatira doon ang pamilya niya
at hindi rin sila madalas dumalagi doon. In short, dalawa ang bahay ni Ate Joy sa loob ng kanilang compound. Sa kabilang banda ay naroon na kami sa sala. Hindi kalakihan ang bahay nila, siguro ay nasa 30 square meter lang ang loob. Ang unang palapag ay walang kwarto at studio lang. Naroon ng CR, sala at kusina. Ang saya-saya naming nagkwekwentuhan dahil na rin sila ay natural na mapagbirong kasama. Medyo maingay kami pero okay lang naman kasi hindi naman daw istrikta ang tiyahin niya na nakatira sa isang bahay sa loob rin ng compound. Maingay at masaya kami ngunit tila may kakaibang enerhiya na hindi galing sa aming tatlo. Mabigat, katakot-takot at kaba na may kasamang kalungkutan. Hindi nagtagal ay nagpasya kaming maghapunan kahit na alas 11 na ng gabi. At habang kumakain kami ay nagtatawanan at nagbibiruan pa kami noon. Hanggang sa bigla akong natahimik. Naramdaman ko na kung saan nanggagaling ang negative energy na kanina pang nagpapabigat sa aming lahat. Ang nakakatakot ay biglang bumigat ang loob ko at parang sumasanib ito sa akin. Kaya minto muna ako sa pagkain noon at umalis ako sa aking kinakaupuan. Nagtaka naman sa akin ang mga kasamahan ko, lalo na si Ate Joy. Umupo ako sa hagdan at nagbabaka sakaling guminhawa ang pakiramdam ko. Nang mga sandaling yon, natapat ko ang hagdan. Nagbago ang aura, pati na mga kasama kong mapagbiro. Kami biglang natahimik at alam ko sa oras na yon ay nakakaramdam na rin sila ng kakaiba. Napatingin ako sa kasama kong bakla, si Kuya Noy. Kanina ay wala siyang hawak na rosary at ang ingay niya. Ngayon ay hawak-hawak na niya. Hindi kami nagtitingin ng tatlo sa mga mata pero alam kong parehas kami ng nararamdaman. At eto na nga, pinikit ko ang mga mata ko noong nakita ko ang rosary na hawak ng kasama ko na ngayon binibigkas niya ang malakas na Hail Mary, full of grace, blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Napapikit ako nang hindi ko inaasahan sa pagpikit ko ay makikita ko ang mukha. Mukha ng isang babae na sobrang lapit sa mukha ko at madilim ang aming paligid. In Jesus' name, iyon ang nasabi ko. Pakiramdam ko ay kukunin niya ako sa pamamagitan ng kanyang emosyon at enerhiya. Ngunit bakit ganito? Para bagang inililipat niya ang nararamdaman niyang bigat sa akin. Hindi ko kaya ito. Parang ako'y madadala niya. Takot, kaba, lungkot at may halong galit at pagmamakaawa yung nararamdaman ko. At nakikita ko mismo sa kanyang mukha na sobrang lapit sa akin. Para bagang naka-zoom in or portrait photo na black and white ang nakikita ko sa harap ko ngayon. At may mga luha sa kanyang mga mata. Sa mga oras na yon ay tila hindi ko alam kung ako ay makakabalik pa sa aking katawan sapagkat hindi ko na ito nararamdaman. Sinakop na ako ng babaeng ito at parang dinala niya ako sa lugar kung saan ay naroon siya. Klarong-klaro yung pagmumukha ng babae at parang kaidarang ko lamang pala siya. Ano nangyari sa iyo? Sabi ko sa isipan ko. Bakit ka nagpapakita sa akin? Dagdag ko pa sa kanya. Wala naman akong nakuhang sagot. At yung mukha niya ay ganun pa rin, nagmamakaawa, umiiyak. Humihingi ng saklolo pero wala siyang boses. Unti-unti nang narinig ko sa paligid ang boses ng mga kasama ko na nagsabing amen at sabay kaming tatlo na nag-sign of the cross. At dinilat ko ang aking mata. Tumutulo pala ang luha ko. Bakit ganon? Pakiramdam ko ay ako ay siya. Yung babaeng yon ay nagsalin sa akin ng pangit na enerhiya at emosyon. Lahat kami nakaramdam ng enerhiyang yon pero sa akin lang nagpakita. Tahimik kami hanggang sa nagpasya na lamang kaming umuwi. Nag-volunteer naman ang isang kasama ko si Kuya Melvin na ihatid na ako sa bahay namin. Pumayag naman ako. Habang naglalakad kami ay may sinabi siya sa akin. Rachel, alam mo bang sinapian ka kanina? Tanong ni Kuya Melvin sa akin. Siyempre nagulat naman ako. Talaga? Hindi ako makapaniwala habang sinasabi ko yon. Bigla ka na lang nangisay nung nakaupo ka sa hagdan at si Noy ang namuno sa pagdarasal
Kakausapin din sana niya yung espiritong sumanib sa iyo pero umiyak ka lang noon, ang sabi niya. Buti na lang at hindi masamang espiritu ang sumapi sa iyo, dagdag pa niya sa akin. Samantala kinabukasan ding yun ay alas 5 ng umaga sa simbahan nagdaos ulit ng simbang gabi. 2 oras lang akong nakatulog noon kasi noong pag-uwi ko ay hindi agad ako nakatulog at iniisip ko yung mukha ng babaeng umiiyak. Anyway, doon ako umupo sa pwesto sa bandang kaliwa, malapit sa may pinto ng simbahan. Kasama ko noon ang mga magulang ko at mga kapatid. Mamayang kaunti naging eerie ang paligid ng simbahan. Hindi namin alam kung ano ang meron. Alam ko na hindi lang ako ang nakakaramdam. Kasi napansin kong naramdaman din yun ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko. Pati yung mga taong katabi namin ay nakaramdam na rin ng hindi maganda. At maski ang paring nagmimisa ay napahinto ng matagal habang nagdi-deliver siya ng homily. Mamayang kaunti ay nagpatay sindi ang mga ilaw ng simbahan 5:25 AM noon. At pasikat na ang araw pero pakiramdam namin ay parang hindi lang mga taong buhay ang nasa loob ng simbahang yon. Hanggang sa napatingin ako sa malaking pintuan ng simbahan sa aking kaliwa. Papadudot kinilabutan ako nang makita kong lumalapit yung mga nakaputing tao pero hindi sila pumapasok ng simbahan. Nandun lamang sila sa labas ng simbahan at nagkukumpulan. At sa pwesto ko ay nakita ko yung babaeng multo na nakita ko sa bahay ni Ate Joy. Wala silang reaksyon lahat basta nakatingin lamang sila sa amin na nagmimisa. Hanggang sa tuluyan nang namatay ang mga ilaw. Medyo nagkaroon ng panic yung mga nagsisimbang gabi. Hindi na rin makapagsalita ang pare dahil nawala ang sound system. Pero sa huli nagsalita pa rin ito sa crowd na huwag magpanik. Nilakasan na lamang niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Nagpatuloy ang misa kahit madilim ang paligid. Pero papadudot hindi umalis yung mga figurang nakatayo sa labas ng simbahan namin. Para bang umattend din sila ng simbang gabi at nagsimula na silang lumakad palayo sa simbahan. Nang magsimula ng sumikat ang araw at nakita kong unti-unti silang naglaho na parang bula. Kasama na yung babaeng nagpakita at sumanib sa akin noong nasa bahay ako ni Ate Joy. Samantala pag uwi sa bahay ay pinag-usapan namin ang nangyari doon sa simbang gabi. Bagamat hindi nila nakita yung mga nakita ko, kumbinsido sila na mayroong kababalaghang nangyari doon sa simbang gabi namin kanina. Ikinuwento ko naman sa kanila yung mga nakita ko. Kaya nagpasya ulit ang mga magulang ko na magsisimbang gabi na lamang kami sa kabilang barangay. Sa kabilang banda naman pagsapit ng hapon habang nagsasagawa kami ng church activity. Napagkwentuhan namin ang dahilan kung bakit maraming nagmumulto sa simbahang yon. Ayon kay Kuya Noy, 1980s noon at kakatayo pa lamang ng simbahan namin nang biglang binagyo ang lugar namin. Isang gabi at nagkaroon ng mga pagbaha. Nagsipuntahan ang mga tao noon sa simbahan para humingi ng tulong at makapag-evacuate. Ngunit sarado ang simbahan ng oras ng bagyo. Doon tumambay sa labas ng simbahan ang mga tao sa pag-aakalang maililigtas sila ng Panginoon. Ngunit inabot pa rin ng mga flash floods ang simbahan at maraming tao ang natangay. Nalunod at namatay ng mga sandaling yon. Bagamat hindi nasira ang simbahan dahil sa flash flood pero nang humupa ang tubig ay nagimbal ang lahat. Nang makita nilang maraming bangkay ang nagkalat sa paligid nito at simula noon ay marami ng kababalaghan ang nangyari sa loob ng simbahan. At yung mga nakita namin ng pamilya ko na mga taong nakaputi malamang sila yung mga biktima ng flash floods. Kinabukasan December 23 ay nagpasya ang parish priest namin na ialay ang simbang gabing yon sa mga biktima ng flash floods. Nakiisa naman ang lahat at ipinagdasal namin ang mga biktima. Habang nagbibigay ng homily ang pare, ay muli akong napalingon sa labas ng simbahan at nagulat ako nang makita kong nakatayo ang mga kaluluwa na biktima sa labas ng simbahan. Pero sa puntong yon ay nakangiti na sila at unti-unti silang nagsipaglaho nang magsimula ng sumikat ang araw. Samantala lumipas ang maraming taon, nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakahanap ng magandang trabaho. Hindi nagtagal ay nakapag-asawa na rin ako and guess what kung sino ang napangasawa ko? Si Bernard.
Dito na kami nakatira sa Balintawak, Quezon City dahil naririto ang trabaho namin. May 4 na kaming anak sa ngayon pero dumadalaw pa rin kami sa Batangas dahil nandun ang mga kaanak, kapamilya at kaibigan namin. May nagmumulto pa rin doon sa simbahan pero sabi ng bagong parish priest doon, hayaan na lang daw sila. Ang tahanan ng Diyos ay para sa lahat ng gustong sumamba. Kung ang pagpunta sa simbahan ang siyang magiging susi para matahimik ang mga kaluluwa na mga nasawi sa flash flood ay hindi raw nila yon pipigilan. Sa kabilang banda ay pareho kaming volunteers ni Bernard dito sa St. Joseph the Worker Parish Church dito sa Balintawak at aktibo kaming pareho sa mga church activities na organized ng aming simbahan. Minsan sinasama din namin ang mga anak namin para sa murang edad ay maging aktibo na rin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay mabasa mo ito at mapiling itampok sa iyong napakagandang channel. Subscriber mo ako since 2021 pa at nakagawian ko na bago matulog ay nakikinig muna ako ng mga istoryang fini-feature mo. Sana'y magpatuloy pa ang iyong channel at makapagbigay ng mga magagandang inspiring stories sa iyong mga subscribers. Ganon din, nagpapasalamat ako na meron ng ka-istorya horror na kung saan ay nakasubscribe na rin po ako. Maraming salamat Papa Dudut at maligayang Pasko sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rachel. Maraming salamat Rachel sa pagbabahagi mo ng iyong totoong karanasan sa aming programa. Ang mga multong nagpapakita sa simbahan ay isang kaso ng mga kaluluwang ligaw. Totoo man o hindi ang mga kaluluwang ligaw, wag na wag nating kakalimutan na ipagdasal sila, lalo na yung mga namatay sa aksidente o trahedya. Kapag ang isang kaluluwa ay hindi mahanap ang liwanag, nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang unfinished business o maaaring hindi pa niya tanggap na patay na siya. Para mahanap niya ang tunay na daan patungo sa liwanag ay tulungan natin sila sa pamamagitan ng taimtim na panalangin sa Diyos. At kung alam mo at kaya mong gawin at tapusin ang kanyang unfinished business bago siya namatay ay gawin mo. Kung ikaw naman ang kamag-anak o kapamilya ng isang yumao, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya at hangad mong matahimik na ang kanyang kaluluwa. Kung may nagawa man siyang kasalanan sa iyo, subukan mong patawarin siya. Nang sa ganon ay magkaroon ng peace of mind ang mga mahal mo sa buhay na kamamatay pa lamang o matagal ng patay, pero patuloy pa rin sa pagpaparamdam sa iyo. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Salamat po sa mga bagong subscribers namin. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.